Okay? Kasi yung iba dyan, basta lang sisisihin si Marcos. Correct naman yun. Okay? I mean, may fault. Pero basically, paano ba nangyayari yan? Ganito yan. So, kunwari, sa DBM, magkakaroon ng budget yan, taon-taon, di ba, sa DPWH. Tapos, ang gagawin nila, yung mga congressman, meron silang bibigyan ng ni speaker ng allotment ang bawat congressman sa mga distrito nila na pwede nilang i-download yung para sa project po na gusto nila. Ngayon, ang pumipili po nun ay mga congressman. Pero ang palusot nila, dumadaan naman daw sa bidding at hindi naman daw dumadaan sa kamay nila. Yun ang palusot nila. Which is yun ang parang check and balance sa Congress. DBM pa rin na may hawak ng pera, pero hindi dumadaan sa kamay ng mga congressman. Kaya nga sinabi nilang hindi na pork barrel yun. Ang problema dyan, yung mga congressman, pinasok na nila yung contractual. Yung may mga construction na sila, mga kaibigan nila, kung hindi man kaibigan nila, pamilya ho nila, medyo malapit sa pamilya nila, tapos yun ang ipapapanalo nila doon sa bidding at makakakuha ng proyekto na yun. Sa madaling salita, pag nakuha na yung proyekto na yun, magiging substandard na ngayon yung mga proyekto. Nagets nyo? So pag nag-substandard na yung mga ganong proyekto, wala na. Doon na ho yung corruption. Kukunin na ho nung construction, yung bahagi, percentage, sinasabi nga ni Magalong na awan ko kung 60% at 40%. Uy, may bangkang lumalapit oh. Nako, sino kaya yan? Hindi, kanina may nagbagal eh. Oo nga. Nagbagal. Hindi, nung infamy, nandiyan daw yung Coast Guard kanina. Nandiyan lang sila. Hindi umalis. So, yun na nga. At meron ang kitain ngayon yung construction. Yung construction na nakakuha ng project na yun, bibigyan niya si congressman, bibigyan niya yung DPWH, ganun po yun. 40%. Ngayon nga daw, garapalan na. Diba? Kaya nga, tinanong natin si Congressman Zaldi ko. Tinanong lang natin ha. Tapos dun, yun, isa ho yun sa mga dinimanda sa akin dahil nagtanong. Kasi, siya ho ang chairman ng appropriation ng Kamara. So, somehow, through the speaker, nagde-decide. Tapos, kasama ho siya doon sa nagde-decide how much yung mga sa mga distrito, sa district. So, yun po ang nangyayari doon. So, pag naging kaya nga natin, hindi natin sinasabi si Saldi ko ang nangungurap ha, wala po tayong sinasabing gano'n. Ang sinasabi lang natin, bakit ganoon ang nagiging mga proyekto substandard? Diba? So, bakit substandard po yung mga proyekto? So, yun ang problema doon. Diba? Pag naging substandard ang proyekto, wala na. Katulad nung mga nangyayari diyan sa kita nyo na, 'di ba? Diyan sa mga baha natin. 'Di ba? Again kasi para lang kung sa kaalaman natin. Kasi 2 years pa lang si Marcos. Mali na sasabihin natin it all happened in Marcos time. Okay? It even happened before Duterte's time. Shoreline Fish Hunter 2. Sa madaling salita po, hindi ho ito problema lang ng presidente ni Marcos. Ang talagang may problema dito, yung mga kongresista. Para lang ho sa pagiging fair. Okay? May problema kasi, ang problema dun kay Marcos sa zona niya, pinagyabang niya. Yung mga proyektong 5,000 ba? Ilan yan? 5,000 ba yun? Na pinagyabang niya na hindi naman talaga siguro sa panahon lang niya nangyari yun. Kasi 2 years pa lang siya eh. Paano ka makakagawa ng flood control project na 5,000 within 2 years? Ang problema niya, sinabi niya sa zona yun na parang kanya. Bumalentong tuloy sa kanya. Instead na matuwa yung tao dahil
5,000 kuno yung nagawang flood control project, puro naman palpak. Yung 5,500. So, ibig sabihin, kesa na napabuti yung pag-angkin do sa lahat ng proyekto, napasama pa. Di ba, kaya nga sinasabi natin, ano ho ito pangkalahatan ho yan. Ibig sabihin, mula pa lang nung unang mga panahon, di ba tandaan niyo yung pork barrel scam ni, sino ba ito? Sino yung sa pork barrel scam? Pangalan ng babae na yun? Napoles. Doon pa lang, meron ng ganyan. Kaya nga nasa sistema na natin yan. Sa house. Nandyan na ho yung korupsyon. Pinalitan lang nila ng pangalan yan. PDAP, DAP, diba? Ngayon, kesyo yung mga project na inaalat lang. So, ano ho yan? Ano na ho yan? Hindi ho yan ngayon. Matagal ng korupsyon po yan. At wala hong magagawa ang presidente dyan. Ito honestly kasi once binigay mo na dito sa isang distrito yon, kung ano na ang gawin doon sa distrito, wala na magagawa ang presidente. Tandaan nyo, separate ang executive sa legislative. Kaya nga ganda ng ginawa ni PRRD. Pinangalanan niya yung mga congressman. Pinangalanan niya yung mga congressman na nagpapalipat ng district engineer na nag-a-approve. Pinapaliwanag natin para mas maunawaan ninyo yung mga district engineer na nag-a-approve, inililipat. Di ba? Tandaan ninyo, meron siya mga pinangalan ng congressman na, bakit palipat-lipat yung district engineer na to? Porket kung saan magda-download yung congressman na yun, doon magkakaroon ng dilipat yung district engineer. Kasi kakuntsaba yung district engineer, hindi yung DPWH. Ganun po katindi ang korupsyon sa Pilipinas. Ang problema kay Marcos, inangkin niya. So, yung kapalpakan, napunta tuloy sa kanya. Gigets nyo? Yung kapalpakan ho yan na talagang matagal na hong kasiraan sa Pilipinas yan Kaya yung tindi ng mga proyekto sa Pilipinas, puro substandard. Dahil po yan sa korupsyon between DPWH, the congressman, at saka yung construction, which is karamihan doon na nasa congressman, yung construction na yun. Bakit kaya umabot ng almost 6 trillion ng budget this year? Kasi nga po sa dami ng budget na hinihingi nila. Salamat po. Sa sobrang daming budget nila na hinihingi para sa mga project, ganyan kalaki utang. Problema niyan yung magbabayad sa susunod. Yun talaga ang problema dyan. Kasi uutangin, di ba? Tapos, hindi natin alam, nilagay sa ayuda. Marami dyan nilagay sa ayuda. Di ba? Tapos mga project, marami dyan. Kaya, ito na naman ito. Huwag nyo nang banatan ibang vloggers kung mali ang iba at may kapalpakan. Kung gusto nyo magkarulong sa kanila, kausapin nyo. Hindi, mali yan. So, ibig mong sabihin, pag mali, porket kakampi, konsintihin. Kung kausapin man in private, anong gusto mo? Anong mangyayari? Para mong, huwag ka kasabihan mo yung isang vlogger, huwag mong inaano yan kasi mali yan, palpak yan. Huwag mo ipapakita sa tao. Di para mo tinago. Ano ba? Gusto ba natin ng katotohanan o gusto lang natin magbulahan? Sabihin nyo lang. Kung bulahan lang din ang gusto ninyo, yung mga nanonood dito, kung gusto lang din yung bulahan, huwag po kayong manood sa Banateros. Ang mga Banateros po hindi po nakikipagbulahan. Seryoso. Kami po ay mga joker, ika nga. Kami po ay mga nagpapatawa. Pero seryoso kami pagdating sa mga issue. Hindi po namin tinotolerate ang mga mali. Pag mali, punahin na ho natin. Let's call it out. Diba? Kasi, sabihin natin, katulad ng isang scammer ng OFW. May na-scam siya. Tama. Tapos gusto nyo, ipa-private natin. Oy, Stoy, alam mo ba? May nagsumbong sa akin
May isang OFW, in-scam mo daw, inutangan mo, hindi mo binayaran. Ah, ganun ba? O, sige. O, ano gagawin niya? Sa tingin mo, ikokorek niya yun? Hindi, itatago lang niya sa susunod. Hindi mawawarningan yung dapat mawarningan. Itatago lang niya para makalusot siya. Ang purpose natin, hindi ko nga pinangalanan eh. Ang purpose natin, mawarningan yung OFW na wag na kayong papaloko. Yun ang goal natin eh. Kasi alam nyo, ang totoo lang ha, pagdating po sa mga politiko, sablay mga politiko natin. Pero half lang yan. Alam mo ko sinong sablay? Yung mga tangang Pilipinong bumoboto sa sablay na politiko. That's the truth. Ulitin ko. Half lang po yung kasalanan ng politiko. Ang may kasalanan yan, yung mga nagboto sa kanila. Diba? Paano mauupo yung mga yan kung hindi kayo tanga na iboboto nyo yung nagbigay sa inyo ng 100, 500, 1,000 o ng bigas? If you will not call out yung mga ganyang klaseng pangyayari sa Pilipinas, walang mangyayari sa bayan.